Pray muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Minupuri ka po namin, Lord. Panginoon, Lord, ikaw po ang may tataas lamang, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan, Lord God. Lord, lahat ng ito po, lahat ng papuri para sa iyo, Panginoon. Lord, buksan mo po ang aming mga puso at isipan, Lord, mula sa iyong mensahe, Panginoon, Lord God. Nawa po sana ito manim ang message mo, Panginoon, mula sa aming puso, Panginoon. And Lord, magamit namin ito sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, Lord God. At po na ito, Lord, natas po namin sa Panginoon Jesus. Amen. Open po natin sa Matthew 21 verse 18 to 22. Sige, basahin ko lang pa. Kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natayo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paano natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So, amen yun po, no? So, ayan po. So, ano muna po, introduction. So, may konting tanong po. So, siguro na-experience natin kung meron po ba sa atin dito na nakakaramdam din ng nananalangin, nag-pray ng paulit-ulit. Pero feeling natin or feeling nyo rin po ba na parang walang nangyayari? Yung parang feeling nyo po yung prayer, yung bawat salitang lumalabas sa bibig natin na pag nag-pray tayo is tumatalbog lang sa mga kisame, di ba, yung mga prayers natin. Di ba? Siguro may mga dumadaan po sa atin sa mga ganyang point. And minsan kapag nag-pray po tayo, deep inside, di ba? Parang parang wala na yung ine-expect natin. Yun. We na patuloy natin sinasabi yung mga prayer natin, di ba? Pero somehow may point na may dumadating din tayo sa mga point na yung faith natin parang nawawala, nababawasan, napapagod, parang ganun. And ngayon po, dito sa word po natin ngayon, gusto lang, gusto, gusto lang po sa atin sabihin ni Lord na gusto pag-usapan is yung powerful na story nito story ni Jesus tungkol dun sa puno, sa fig tree, yan, sa puno ng igos and tungkol sa prayer na rin na prayer that can move mountains. Yan, di ba? So kung i-imagine muna po natin yung nangyari nung time na yon, di ba? Morning yon, isang umaga, naglalakad sila. Yeah. Kung babalikan po natin, di ba, yung parang kinahaponan po nun, yung triumphant entry, yung entry po nila, yung entry nila papasok sa Jerusalem. Di ba, yung sinalubong sila, sobrang, ah, yung may palaspas pa, yung nasisigaw ng holy, and yun. And pagdating dito kinabukasan, sabi, naglalakad sila galing Bethany, pabalik sila doon sa Jerusalem, di ba? Wala naman ibang sinabi, pero ang sabi, gutom na si Jesus nung time na yon. Then nakita niya yung fig tree, di ba? Nakita niya yung fig tree. And ako, based dun sa sa biology nung fig tree, di ba? Kapag season daw nung fig tree, ang sabi po doon, kapag season ng fig tree, makikita is yung puno na yon is madahon. And kapag ka madahon yung puno, laging may bunga.
So, ayun. So, paglapit nila Jesus, 'di ba? Ang nakita lang nila, puro dahon lang. 'Di ba? Maganda nga tignan kasi puro dahon, pero wala yung bunga. And dun time na yon, sinabi ni Jesus, may no fruit, 'di ba? May no fruit ever come from you again. Hindi ka na mamumunga, sabi po, hindi ka na mamumunga kailanman. 'Di ba? Pagkasabi po niya yun, natuyo agad yung puno. So, kung i-imagine po natin kung tayo nandun, or yung imagine po natin yung mga reaction ng mga disciples, di ba, nandun sila. Then, di ba, natuyo agad yung puno eh. Then, kahit, kahit sino siguro magugulat. And, nagtanong sila, di ba, bakit natuyo agad? Di ba? Ayan, paano natuyo agad yung puno ng igos? Pero, pero yun nga, hindi naman po yung agriculture lesson yung ano, hindi, ano yun natin dito. Ang focus natin is about prayer and yung about sa faith, di ba? And kung titingnan po natin diyan sa Matthew 21, verse 21 and verse 22, ayan po, sabi, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo ay mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng ikos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. 'Di ba? Sabi, yung sa English po, 'di ba, sabi, if you have faith and do not doubt, even this mountain will move. Sabi po, 'di ba? Hindi sinabi ni Jesus na kung mag-a-operate ka, possible siguro na may move yung mountain. Hindi sinabing possible siguro. O kaya hindi niya rin sinabi na try nyo lang na magkaroon ng faith, mamumove yung mountain. Pero sinabi niya yun, 'di ba, with certainty, with authority, 'di ba? Sinabi niya na kung magkakaroon kayo ng faith at hindi kayo magda-doubt, 'di ba? Even kayo, mamumove niyo yung mountain. And yung challenge po para sa atin is yung prayer, about sa prayer life natin, 'di ba? Pag nagpe-pray pa ba tayo, meron pa rin ba tayong ine-expect, di ba? Kapag nagpe-pray, nananalangin tayo, ah nagpe-pray pa tayo ng may expectant na heart, mga ganun po. Di ba? And eto po, kung babalikan natin yung sa fig tree, makikita natin doon, di ba? Sabi kanina, puro dahon. Yung nakita nila, puro dahon, walang bunga, di ba? And honestly, minsan, di ba, parang ang tinutukoy sa fig tree is tayo. Parang ganito, present. Minsan, present sa church. Kasi malago, maganda tignan, present sa church, or kaya minsan active sa ministry, or minsan marunong sumasabay sa worship, ganyan. O kaya naman, pero ayan, ganyan. Sumasabay sa worship, active sa ministry, laging ma-attend. Pero pagdating sa prayer life, 'di ba? Yung relationship talaga kay Lord, prayer life natin, minsan dry, ganyan, empty. Puro dahon nga, pero walang bunga. And kung tatanungin po natin, yung mga sarili natin, di ba? Kailan ba yung last time na nag-pray tayo genuinely and nag-expect tayo ng answer sa Panginoon? Hindi yung routine prayer, hindi yung mga prayer na memorize na prayer, ganyan. Pero yung prayer na nandun talaga yung faith, di ba? Sabi pa nga po doon, if you have faith and do not doubt. Yung word na doubt, nakalimutan ko, sorry, nakalimutan ko yung Greek word. Nakita ko po kanina yung Greek word nung doubt. Ah, ibig sabihin, divided, di ba? So, pag sinabi pa lang doubt, parang divided. So, parang kung tiisipin natin, yung sa pag yung puso natin, pagka ano,
hati yung puso. Yan, pag nag-pray tayo. So, may times na nag-pray tayo, pero may backup pa rin tayo na unbelief, di ba? Deep inside, meron pa rin deep unbelief, di ba? Yung sasabihin natin, Lord, tulungan mo ko. Tapos, maya meron sa ano, bakit hindi nangyayari yung mga prayers natin, di ba? Minsan, mag-pray tayo, pero ah prepared na tayo, di ba? Naisip na nag-pray tayo, pero parang pinag-iisipan natin yung mga dadating na disappointment, yung mga negative na mga na possibilities, ganun. And minsan, may mga times na mas malakas pa yung fear natin kaysa sa faith natin. Mga ganong ano po. And kung pag-uusapan naman yung mga problema sa buhay natin, di ba? Na, ayan, yung pag-uusapan yung mga, eto pala, yung mga mas gusto pa nating pinag-uusapan yung mga problema ng buhay natin, di ba? Kesa yung ipag-pray natin yung mga problema na yun, di ba? Siguro, ito siguro yung pinaka-common din nangyayari, di ba? Minsan mas marami pa tayong rants kesa ipag-pray natin yung mga rants natin na yun, di ba? Mas mahaba pa yung mga pinag-uusapan natin sa mga group chat, sa messenger, kesa yung oras natin sa pananalangin para kay Lord, di ba? O kaya naman, minsan sasabihin natin, sige, pag-pray kita. Pero maya-maya nakalimutan na natin ipag-pray yung ipag-pray dapat natin. Ganun po. And ngayon po, parang ngayong gabi, nire-remind lang tayo ni Lord, di ba? Na hindi enough na alam lang natin yung prayer, di ba? Nire-remind niya tayo na dapat tayo mismo, actual tayo na mag-pray, na kailangan talaga nating mag-pray, di ba? And kung titignan natin yung sa mountain, di ba? Hindi, kung in context, titignan natin kasi doon siguro, yung Mount, siguro tinutukoy nila doon yung Mount Olives. Pero kung isi-symbolize natin itong mountain na to, ano ba tong mga mountain na to sa buhay natin, di ba? Ano bang mga na bundok natin ngayon? Ano ba yan? Financial burden, problema sa family, anxiety ba yan? May mga sakit ba tayo sa katawan? Nakakaramdam ba tayo ng takot or addiction, burnout, pa ganyan? Di ba? Yung mga bagay na parang parang ang hirap baguhin. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Yung faith-filled prayer can even move that that mountains, di ba? Hindi dahil malakas tayo, hindi yung lakas natin eh, kundi yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos, di ba? And hindi kailangan na perfect yung mga faith natin. Kasi baka iniisip po natin, minsan baka dumadating tayo sa point na iniisip natin, kulang yung faith ko eh, di ba? Pero kung babalikan natin, di ba, sinabi hindi naman hinihingi ng Panginoon yung perfect na faith, di ba? Sabi nga ng Lord, kahit yung mustard seed lang, di ba? Kahit singliit lang ng mustard seed, yung, yung faith natin, di ba? Kahit ganun lang kalit, basta totoo yung faith na yun, di ba? Even yung mahinang faith becomes powerful kapag nakatutok, nakafocus kay Jesus, di ba? And yun nga, na lagi tayong magtiwala po na ang Panginoon is laging naikinig sa atin, di ba? Kung minsan may dadating na time na nasa dry season tayo, di ba? Pero yung parang pakiramdam natin tahimik lang si Lord. Pero eto, sinasabi ng Lord na yung silence niya, hindi ibig sabihin absent siya, di ba? So marahil habang naghihintay tayo, ang Panginoon is may ginagawa,
'di ba? God is still working, hindi lang natin nakikita. And yun po, and yun nga po as a fresh start ngayong gabi, 'di ba? I just want to remind everyone na hindi hindi accident na nandito tayo ngayon, na nag-attend tayo ngayon, 'di ba? Maybe may sinasabi si Lord sa bawat isa. Maybe, may mga kapatid tayo na ini-invite niya na manalangin, manalangin, patuloy manalangin sa kanya, patuloy na maging dependent sa kanya, patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya. Kasi 'di ba, hindi pa tapos yung mga gawa ng Panginoon sa buhay natin. And yun po, kung ngayong gabi, kung iisipin natin yung mga bundok sa buhay natin, yung mga impossible situation natin ngayon na feeling natin imposible, 'di ba? Isipin po natin and ibigay natin sa Panginoon ng walang takot, ng walang doubt, ng buo yung faith natin, 'di ba? And i-declare natin sa Panginoon na Lord, sa pangalan ni Jesus, ang bundok sa buhay ko, 'di ba? Ang mga bundok sa buhay ko, even that one, Lord, is kaya kong alisin, 'di ba? I know, Lord, na ikaw yung nakikinig, ikaw yung kumikilos, and pipiliin naming maniwala, pipiliin kong maniwala, 'di ba? Sabi nga nung Lord sa verse 22, 'di ba? And whatever things you ask in prayer, 'di ba? Believing you will receive, 'di ba? Or sa ibang ano po, ibang version, if you have faith, 'di ba? So, ayun po, yun lang naman po yung ano natin. And pray, mag-pray po tayo bago mag-communion. Sige po. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Patuloy ka po namin pinapapurihan, Lord God. Lord, sa iyo lang kami magtitiwala, Lord God. Lord, patuloy kami mananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. And tonight, Lord God, sinusuko namin, Panginoon, Lord God, lahat ng mga bundok sa buhay namin, Lord God, lahat ng mountains na ito, Panginoon, Lord God. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mag-pray. Lord God, ikaw ang Holy Spirit, ikaw ang ah, partner namin sa prayer, Panginoon. And Lord, teach us, Lord God, na magtiwala sa iyo ng buo, Lord God. Lord, we're praying, Lord God, na kung meron man po mga Lord na mga divided heart sa mga puso namin, Panginoon, may mga doubts man po kami, Panginoon, Lord. Lord, we are praying na tanggalin mo po lahat ng ito, Panginoon, Lord God. And Lord, always remind us, Panginoon, Lord God, please, Lord, na Lord, walang imposible pagdating sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.